Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I need you every beat and I'll lay on all. I surrender all. On every single thing that will make our child All to Jesus, blessed Savior, I surrender all. Hello! surrender my heart unto the throne. Kumusta na kayo? All I cannot on my own. Surrender my Blessed Sunday! to you, King. All that I've got, everything. Use me with this. Andyan na po ba kayo sa inyong mga monitor? Take me as your offering. Choose me, use me. Hawak-hawakan na po ang ating mga gadget. Tayo po yung maya-maya magsisimula na ng ating pong pananambahan sa Diyos na buhay. I surrender all. Yes, Lord, we will surrender all. I surrender all. Invite na po kayo. All to Jesus, And share this live stream po. Savior. I surrender all. Yes, Lord. I surrender my heart unto the throne. Lord, I Pinagpalang araw ng linggo sa lahat. Magpasimula na po tayo na ating po itong i-share at mag-imbita na po tayo ng ating mga FB friends. all that I've got. Share, react, and invite your FB friends and loved ones. Use me with this song. Share na rin po natin sa mga FB page na tayo po ay kabilang. Your offering. Choose me, use me Yes. with this song I sing. Make me, take me. Habang po tayo nakikinig ng ating pong mga musikang awit para sa Diyos, Surrender all. tayo po'y maganda-handa na ng ating mga sarili, ang mga Biblia natin, hawak-hawakan na po natin at ang anointing oil. Single thing that will make our child To Jesus, Ang mundo po ay nagdiriwang ngayon ng kanila pong araw ng mga puso. Ang mga Kristiyano, araw-araw ay araw ng mga puso. Yes. Sige pa po, isa pa pong musika. Share na po natin ang live stream na ito. Ayan. Surrender of the King. Holy Majesty. let all the earth rejoice. All the earth rejoice. Yes, Lord. Sa muli po, palaging pinapaalala mga ating pong mga kapatid dyan sa ating pong TJFM family, mga katinig, yan din po mga kaagila, ka-harvester. Share na po natin ang live stream na ito. React and invite your loved ones and friends. Is our God, Sing with me. how great is our God, and oh, sing how great
tayo muna po ay ihanda ang ating mga sarili para po sa gawain ng Panginoon. Sa muli po, ngayon po ay ika-14 ng Pebrero, taong 2021. Araw po ng linggo at sa mga Kristiyano, tayo po ay sama-samang sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. So tayo po ay sumandali ng huminto sa ating mga gawain. Umarap na po tayo sa ating pong mga monitor. At para sa ganon, tayo po ay sabay-sabay na magpupuri, sasamba sa Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kung kayo po ay handa na, hawakan po natin ang ating mga Biblia para po sa ating pagbabasa ng kanyang mga salita. Tawagan po natin si Ate Shama para po sa pagbabasa po ng ating scripture reading ngayong araw na ito ng linggo. See how great is our God. Makibukas po kayo sa akin sa 1 Corinthians 13, Unang Korinto 13. Ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pombyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at dilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang giganap. Noong ako'y bata pa, ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngunit ako'y mayroong ng sapat na gulang. Iniwanan ko na ang mga asal bata. Sa kasulukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ng kaharapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pinagpala po ang salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magpasumiyasat sa ating Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang
kung sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok ang ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri ay sa'yo lamang, Jesus. Handog kong pagpupuri ay sa'yo lamang, Jesus. Handog kong pagpupuri ay sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. We give you glory, Lord God. We give you praise and thanksgiving, Lord. Your blessing, Lord God. Hallelujah. Panginoon, kami po ay naririto upang magpasalamat, Lord God, at magbalik, Lord God, ng papurit pagsamba para sa inyo, Panginoon. Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa buhay na inyong pinagkaloob sa amin ngayong umaga upang kami po ay makapagpuri sa inyong banal na pangalan, Panginoon. At kami po ay naririto na nagsusumamo, Panginoon. Lord God, kayo po ang mag-bless sa lahat ng mga nanonood, Panginoon. Kayo po ang humipo, Lord God, sa kanilang mga puso, Panginoon. At Lord God, kayo po ang bahala sa amin sa buong TGFM, ang tinig ng pananampalataya at pag-asa, Panginoon. Kaya po, Panginoon, ang aming mga papurit pagsamba ay para sa inyo lamang. At ito po ay aming tinataas sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Amen and amen. Hallelujah! Amen. Handa na po ba tayo magpuri sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Ikaw lamang ang pupurihin ko.
aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Yes, Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ang ngalan mo. Hallelujah! Lahat ng tuhod ay lulod sa inyo, Panginoon. Purihin ka. Salamat sa pag-ibig. Salamat sa buhay, Panginoon. Wala kang kabantay. Panginoon, ito po'y aming itinataas sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Tayo po ay lahat sumigaw ng Amen and Amen! Hallelujah! Yan. Napaka-full of energy naman ni Ate Shalom sa ating pong pagpupuri at pagsamba. Ano po? Yan po, ang tunay na sumasamba sa Diyos with joy and gladness. Di ba po? Kagaya ng inawit po, ano sabi? Siya ang number 1 sa buhay natin. Yan. Sino kaya ang number 1 sa puso natin? Yan. Dapat po, nangunguna palagi ang Diyos, ang Panginoong Jesus sa ating puso. Siya ang number 1. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos na dakila. Sige po, atin na po itong patuloy na ibahagi sa iba. Mag-imbita na po tayo at huwag po nating kalilimutang share, react, and invite your loved ones and friends. Lagi na po natin yung nilalagay palagi na paalala sa ating mga pag-iimbita. Ano po? Sige po. Yan. Handa na po ba kayo? At yung mga magbibigay po ng mga testimony dyan, simula na po kayong mag-comment sa ating pong comment section para sa inyong mga Thanksgiving. Yan. At kung kayo po ay may nilagay diyang prayer request, okay lang po. At yan po ay amin pong isinasama sa amin pong personal and family devotion. Huwag po kayong kaligtaan. Huwag niyo pong hayaang makaligtaan ang inyong pong mga hinihiling sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng prayer request. Yan. Simula na po tayong mag-imbita. I-mention po natin yung ating pong mga gustong imbitahan ngayong pong araw na to ng Linggo. Yan. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Yan po. At kung meron po diyan may nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan, ay atin din pong isasama sa prayer. Ay nyo pong i-mention ang name ng inyo pong gustong batiin para po isama natin mamaya sa ating pong pananalangin. Yan po. God is good all the time. It's an amazing. Yes. Honey, noddy, here we are raising. It is the Father I am praising. Ang pag-ibig ng Diyos ay nananagana sa bawat isa sa atin. Iba talaga yung, alam mo, may nagmamahal sa'yo. Ano po? At ikaw talaga ay panatag at payapa dahil merong Diyos na talagang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. At marapat lamang po natin siyang purihin at ibalik ang pasasalamat. Ano po? Kaya po, magpasimula na po kayong mag-type ng inyong Thanksgiving na
testimony na ngayon po'y ating babasahin. Yan, meron na po ba? Kaninang umaga ay nagbigay po ang Tatay Pastor ng napakaganda pong Bible verse para sa ating daily devotional. At meron na pong nag-response tungkol sa kanyang reflection. Meron na po ba tayong babasahin dyan para sa ating mga reflection ngayong umaga? Sige po. At yung pong mga magpapasalamat dyan sa Panginoon, ihanda na rin po ninyo. I-type nyo na po sa ating comment section. Yan, simulan type. And then react, invite, and huwag kalilimutang i-share po ang live streaming na ito. Dahil isa po itong forma na tayo po ay nag-iibanghelyo. Yan po, tayo po ay nagbabahagi na ng salita ng Diyos. Hindi man tayo ang gamitin ng Panginoon, may ibang tao o kaya si Tatay Pastor, pero yun lamang pong action natin na tayo po ay mag-share ng live streaming na ito. It is also an act of evangelization. Yes, dalhin po natin ang mga tao ngayon. Marami ng mga taong nasa ilalim ng depression. Sa dami na rin ng trabaho at ginagawa, mga iba ay stress. Yan po, may mga undue stress. So atin po silang bahaginan sa pamamagitan po nito. Okay, may babasahin na po tayo. Yan. Yes. Po, ako muna magpapasalamat sa Panginoon. Ako po'y nagagalak sa Diyos dahil po siya ang patuloy na nag-iingat. Siya ang patuloy na nagbibigay sa atin ng lakas, sa akin pong pamilya. Lagi pong iniingatan, sealed by the blood of Jesus. Salamat sa covering ng precious blood ni Lord Jesus Christ. Dahil alam niyo po, kung wala po ang pag-iingat niya sa panahon natin ngayon na palala na ng palala po, ang ating mga nababalitaan, sabi nga ay mas mabilis makahawa po itong COVID variant na nababalita natin. Marami na. At dito nga po sa ating bansa ay may nakapasok na po na isang variant. At parang may nababalita na naman na panibagong variant, pero mas matindi daw po ito at mabilis makahawa. So hindi maiiwasan na magkaroon po tayo ng mga pangamba, ng mga takot sa puso natin na hindi natin alam. Pag tayo nakakalabas po ng bahay, hindi maiiwasan sa ating mga workplaces, di ba po? At kahit doon sa tayo mamamalengke o mag-grocery, hindi mo na alam yung makakasama. Meron kang pangamba doon sa iyong makakasalubong, sa accidentally makakatabi mo. Pero alam niyo po, pag ikaw ay covered ng blood ni Jesus, talagang ang protection po ng Diyos ay sa atin. Siyempre, mahalaga na rin po ang tayo po ay nagiging aware palagi at maingat. Kaya ang Diyos po ang ating tawagan sa oras na tayo po ay nangangailangan. At palaging sa pagising pa lamang sa umaga, purihin na kagad natin ang Panginoon. Yung po ang laging sinasabi ni Tatay Pastor, na ating subukan na pagising at pagmulat ng ating mga mata. Itaas na kagad ang kamay sa Diyos at magpuri. Salamat sa buhay na pinagkaloob ng Panginoon. Nagising pa ako ng umagang ito. Iningatan ako ng Diyos sa magdamag na pamamahinga. Di ba po? So yun po ay nangangahulugan na merong pang dakilang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya wala na pong dapat pang pag-atubili na tayo po ay magpasalamat sa Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sige po, mag-type na po kayo sa comment section ng inyong mga pasasalamat. Yan po, meron po ako ditong babasahin. Yan, medyo mahaba-haba ito. Ito po ay mula-muli sa ating pong mga kapatid at kamanggagawa kay Kristo sa dako ng Oriental Mindoros, Pastora Susan. Ito po ay bahagi po ng kanyang reflection sa Bible verse kaninang madaling araw. Kaninang umaga na ipinadala po ni Tatay Pastor. Amen po, Tatay. Maraming salamat po, Tatay, sa magandang mensahe po ngayong umaga na ibinahagi mo po sa akin. Mula po sa ating Panginoong Diyos, akin pong pinapupurihan, pinasasalamatan at dinadakila ang ating Panginoong Diyos na buhay, Hari at tagapagligtas. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat tinuruan po niya ako kung papaano sa Kanya ay manalangin at kung papaano po niya ako binigyan ng panibagong buhay na dapat ang aking panalangin ay tunay
at makapagbibigay lugod po sa Kanya. Manalangin po ako ng taimtim, malinis ang budhi dahil siya po ang aking buhay at kalakasan. Yan, aking pong ipawasak ang gawa ng laman. Nananatili pa po sa akin sa tulong at gabay at patnubay po ng Kanyang banal na Diyos. Yan, magpapasakop, gumawa po ng buong puso at kaluluwa at mamuhay po ako ayon po sa Kanyang kalooban and sealed by the blood of Jesus. Yan po ang reflection po ni Pastora Susan ng Oriental Mindoro. Palakpangan po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na ito. Hallelujah. God is good all the time. Yes. Yan po, wag po tayong sabi nga may tamad-tamara na mag-type. Gamitin natin ang ating mga daliri. Palaging inuulit-ulit ni Tatay Pastor, di ba po? Type na po tayo ng ating mga testimony dyan. Wala pa po ba dyan nagtatype para sa ating babasahin ngayon? Po, bigay nyo na lang sa akin at ating pong babasahin ang mga pasasalamat na yan. Alam nyo po, kapag po itinaas natin ng Panginoon, itataas ka rin niya. Di ba? Kaya tayo hindi tinataas hindi natin tinataas ang Panginoon. Kaya lagi tayong nandoon sa mababang kalalagayan. Palagi nating itaas ang Diyos sa buhay natin. Kasi kapag ang Diyos ay nataas, abay kahit ikaw nandyan lamang sa bahay mo, maraming tao pa rin ang lalapit sa Kanya. Di ba po? Yan. Lift Jesus higher. Kapag po nataas ang Panginoon, ang mga tao ay lalapit sa Diyos. Kaya dapat mataas ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, Kristiyano. Amen? Yes, palakpak sa Diyos. Okay, meron pa po tayo ditong babasahin na isa pa pong pasasalamat sa Panginoon. Yeah. Kanina po ito galing. Yan, ang aming pong anak na nasa Lucena City. Basahin natin ang ating, isa rin po itong magiging isa sa mga frontliners. Si Ate Jamaica de los Santos ng Lucena City. Blessed Sunday po, Tatay Pastor and family. Thank you po for the morning message. Amen po. Dapat po na gamitin ko ang buhay ko sa kaharian ng Diyos at magwasak ng kasamaan ni Satanas at gumawa ng mabuti at buong pusong sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Purihin po ang Diyos. God bless po at ingat po. Yan po ay galing kay Jamaica de los Santos ng Lucena City. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good all the time. Patuloy kang ingatan ng Diyos sa dakong yan habang ikaw ay patuloy na nag-aaral ng iyong nasa disiplina ng medisina. Praise the Lord. Yan po. At meron pa rin dito si Mary Joy Gasok. Yan, si Mary Joy Gasok na palagi pong nakaantabay sa tinig ng pananampalataya at pag-asa. Gayon din sa ating prayer and empowerment services. Sabi po ni Mary Joy Gasok, Blessed Sunday at Happy Hearts Day po sa inyo, Tatay. Salamat po sa banal na salita ngayong umaga. Amen po. Salamat po sa Panginoon, sa buhay, gabay at proteksyon na pinagkaloob niya po sa araw-araw. I am always strong with the love of the Lord our God Almighty. He always heal our sickness and save us from evil. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I am blessed because of you. I love you, Lord. Forgive us from our sins. Thank you po, Tatay, sa prayers. Pagpalain po kayo ni Lord at ingatan po kayo palagi at ang inyong buong pamilya. Thank you, Sister Mary Joy Gasok. God bless you. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Mary Joy Gasok. Talaga pong kapag tayo ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon, yung po ang tunay na highest calling. Anong unang pinakamataas na pagkatawag sa atin? Mga maging true and genuine worshiper of God. Yan. Dito naman po tayo. United forever.
forever. Basahin po natin ang mula naman po kay Sister Vilma Gayeta, Austria. Salamat po sa Panginoon at pinagalingan niya ang ubo ko. Purihin ang Panginoon. Salamat sa proteksyon at guidance ng Panginoon sa family ko. Salamat po, Tatay, sa prayer nyo sa akin. Sealed by the blood of Jesus. Yan. Purihin ang Panginoon sa buhay po ni Sister Vilma, Austria. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Yan, marami po dito. Sunod-sunod na. Dumadami na po ang nagbibigay ng pasasalamat sa Panginoon. Dumako naman po tayo sa dako ng Bicol, sa Kamsur, kay Pastor Al Hernandez. Amen po, Tatay. Tama po kayo kung ako po ay mananalangin ng taus-puso. Ang paglapit ko sa Diyos at paghingi ng kanyang gabay upang maranasan ko po ang kanyang pag-iingat, mapaglalabanan ko ang lahat ng gawa ng masama at pakanan ng dyablo. Sa tulong po ng Diyos, salamat po, Tatay, sa talata na patuloy po na nagbibigay sa akin ng paalala. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Al Hernandez. Hallelujah! Eto pa, may babasahin pa rin po tayo. Mula naman po ito sa San Jose, Tanawan City. Kay Sister Merla Arcibuche. Thank you, Lord, sa protection and guidance sa araw-araw, sa akin at sa aking pamilya. Salamat po, Tatay Pastor, sa inyong mga panalangin. All glory to God. Purihin ang Panginoon. Thank you po sa inyong mga pasasalamat sa Panginoon. Iyan. Praise God. Huwag po kayong aalis. Manatili lang po kayong umantabay. Dahil po napakaganda po ng mensaheng spiritual ng ating pong Tatay Pastor na inihanda para sa bawat isa sa atin. Ano po? Yan po. Basahin muna natin itong mula kay Ate Marivic Rehencia. Sabi po niya, Amen. May every move we make be an expression of love of God who never stops loving us. Have a blessed Sunday and Happy Hearts Day to everyone. Palakpakan po natin ang Panginoon. I think si Ate Marivic, ito po ay kamag-anak po ni Tatay Pastor sa Peñaranda po clan. Peñaranda clan. Ate Marivic, God bless you po. Thank you po. At palagi kayong nakaantabay din. At salamat sa mga kamag-anak po ni Tatay Pastor. Ang Peñaranda Clan and Resyo Clan. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ayan po. Share na po natin ito. Invite your loved ones and friends. Don't forget to react. Love react ang mga taga-tinig at ang mga taga-TJFM. Hindi na uso ang like lang. Yan po. Kasi love lang. Just love. Sabi nga po ng ABCD. Just love. Love lang. Yan po. Ang pag-ibig ang maghahari. Di ba po? Love covers the multitude of sin. Because of the love of God, according to John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Di ba po? Yan po ang sabi sa John 3:16. Ang dami pong mga love na binabanggit po sa Bible. Nakaka-in love. Ayan. Full of love. Tingnan nyo, hindi tayo karapat-dapat. Lagi tinuturo ni Tatay Pastor. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, di po, pinagkaloob pa niya ang kanyang kaisa-isang anak. Yan po. Isa pa po natin babasahin. Mula naman po ito kay Christina. Yes. Kay Christina Reblesa.
Tatay, good evening po. Maraming salamat po sa prayers na binabahagi niyo po sa amin. Tatay, pasensya na rin po kung di na po ako active sa comment pag nag-live po kayo. Tay Pastor, tulungan niyo naman po ako na ipag-pray po na liwanagin po ang isip ko. Tulungan po akong pumunta sa desisyong tama at makabubuti sa akin. Tulungan niyo naman po ako. Hirap na po isip ko. Maraming salamat po and God bless po. Yes, naku po, Sister Christina, tamang tao at iyong desisyon ay tama, yung panalangin. Di ba? Laging binabanggit ni Tatay Pastor, prayer can move mountains. Di ba? Ano man ang bundok na problema kinakaharap natin o mga pagsubok. Dahil sa panalangin na may pananampalataya, papatagin ng Diyos ang mga kabundukan na yan ng ating mga problema at mga kinakaharap na pagsubok sa buhay. Di ba po? Andiyan po si Tatay Pastor, kahit po hating gabi na nag-chat kayo o nag-text, handa palagi ang prayer para sa inyo. Ganyan po ang mga lingkod ng Diyos, ang pagkatawag ng Panginoon sa kanila. Ano po? Kahit ako tulog na ang buong pamilya, ang Tatay Pastor ay gising pa para manalangin para sa inyo. Yan po. Palakpakan po natin ang Panginoon kay Sister Christina Reblesa. Praise God. So ito naman po ay mula kay Donna Bunagan. Yan. Ng Pasig City. Blessed Saturday. So kahapon pa niya ito reflection. Blessed Saturday po, Tatay. Thank you po for the prayers as always po. Salamat po sa pasama sa amin ng buo kong pamilya. Salamat din po kay Lord at magaling na ang baby Alexa ko. Hallelujah! Praise God! God is a God that healeth thee. Siya ang dakilang Diyos na dakilang manggagamot. He is Jehovah Rapha. Ano? Ibig sabihin ay dakilang manggagamot. Salamat din po kay Lord at magaling na ang baby kong si Alexa. Naway, wag na pong lagnatin at lumaki pa pong malusog. Thank you, Tatay, sa inyong mga panalangin sa amin. Purihin ang Panginoon. Thank God. Sa buhay na Diyos. Yan po, tingnan niyo po. Ako po yung pag nagbabasa ng mga testimony niyo, pati ako ay lumalakas din. Di marami pa pong tao ang lalong matcha-challenge. Ano po, mahahamon na talagang mag-send pa rin ng prayer request dahil gumagalaw ang Diyos. God is always at work in our lives. Dapat po tayo maging open palagi para sa ganitong mga panahon. Ilapit natin ang ating mga sarili sa Diyos. Wala na tayong ibang makakapitan, mga kapatid, mga FB friends, ano po, mga taga TJFM family, katinig at kaagil at ka-harvester. Wala na tayong ibang makakapitan kundi ang Panginoon. Di ba po, ang naalala niyo mga message ni Tatay Pastor? Siya po ay available ang Diyos palagi. Tayo lang hindi available eh. Sino ganyan ang available pa? May pumapag-ibig na ba dyan? Yan. Dapat po ay kagaya ng Diyos, available palagi siya. Tayo lang ang hindi available. Parang meron ng kumukubkub sa atin. Si Lord po ang magpakubkub tayo at magpasakop kay Lord. At makikita natin ang tunay talaga na kahulugan ng pag-ibig sa buhay ng bawat isa. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon! So, basahin po natin ang isa pa po. Mula rin po ito sa Del Gallego, Camarines Sur. Yan po. Mula po kay Sister Jocelyn Betchaida. Blessed morning po, Tatay and Nanay Ella. Salamat po sa talatang ibinahagi niyo sa amin, Tatay, na sa kung pagising pa lamang sa umaga, may buhay na at lakas akong ipinagkakaloob ng Panginoon. At patuloy po akong magpapalinis sa aking puso at isipan ng bawat salita na inyo pong ibinabahagi ay siya kong kalakasan na nagbigay sa amin ng pag-asa at kalakasan at kapag-asahan sa buhay. Salamat po, Tatay. Napakabuti po ng Diyos sa buhay mo. God bless us po. Yan. Thank you, Sister Josie. Purihin ang Panginoon sa buhay mo at ng iyong asawa na si Brother June Betchaida at ang iyong pamilya. Ayan. Purihin ang Panginoon. Nakakatuwa naman ang mga panahong yon. At salamat din sa pinapadala nyo dito o pinadala nyong mga ano ba yon, yung mga seafoods. Grabe. Thank you talaga.
At talagang ilang araw namin yung binuno dito. Ilang araw namin binuno yung inyong pasalubong. Ano, yung pinadala nyo dito sa amin. Purihin ang Panginoon. Yan. Another. Mula naman po ito kay Charina ng Talaga, Tanawan City. Charina Oliva. Blessed morning po, tatay and family. Salamat po sa Word of God ngayong umaga. Salamat po sa Lord at muli niya kaming iningatan sa magdamag. Salamat sa protection niya sa akin at sa buong pamilya. Walang sawa po na inilalapit ko sa Panginoon ang aking buhay at hindi nagsasawa na patuloy na ipasakop sa Kanya ang aking buong pamilya. Patawad po, Lord, sa mga kasalanan ko. Gagawin ko po ang iyong nais sa aking buhay na may pananampalataya at malinis na kalooban. Purihin ang Panginoon. That is your personal commitment kay God. Yan, dapat po ay bilang mabasa salita, dapat may kasamang paggawa. Ano po? Na ating pong gawing prioridad ang buhay ng buhay natin sa Diyos. Praise God. Mula naman po ito, yan kay Ara Gumapak Igkalinos. Thank you, God. I'm watching habang nagluluto po. Wow! Kasama naman kami dyan sa Makati City. At nang kami na may dyan makapananghalian. Puri ng Panginoon sa buhay ni Sister Ara. Ito po yung nagpatotoo. Na kung saan nung dumating po sa kanya yung anointing oil, ay agad-agad po niya itong ipinahid sa kanya pong tindahan. At para daw pong may bato-balani o namamagneto ang mga customer, sila na ang kusang lumalapit. Hindi na sila nahihirapang i-alok ang kanilang mga tindang gadgets. Purihin ng Panginoon sapagkat sila po ay kumbaga dinudumog na mga tao. Ano nga bang meron dyan sa anointing oil na yan? It is the power of the Holy Spirit. Hallelujah! Purihin ng Panginoon sa buhay ni Sister Ara. Hintayin mo kami dyan. Diyan kami mananangalian. Joke lang. Yan po, purihin ng Panginoon. Di pa po namin namimit si Ara. Yan po ay nagpasimula sa tinig ng pananampalataya at pag-asa. At palagi na po yung nakamonitor. Sapagkat nararanasan niya ang buhay na Diyos sa buhay niya. Yan po. Another. Mula naman po ito sa ating kapatid na Sister Malu Mainokas. Sa dako rin po ito ng Del Gallego, Kamsur. Blessed morning po, tatay and family. Salamat po, tatay, sa magandang mensahe ng Diyos ngayong umaga. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita sa bawat araw, sapagkat ito po ang nagbibigay sa akin ng buhay at lakas sa kabila ng mga pagsubok. Patuloy po akong magpupuri at magpapasalamat sa Diyos. Yan. Yan po, at lubos na magtitiwala sa Kanya. All glory to God. Puri ng Panginoon sa buhay ni Sister Malu. Purihin ng Diyos sa buhay mo. Patuloy lamang na maglingkod sa Panginoon kahit sa Kanya pong kalalagayan. Yan po yung naikwento ko na sa inyo dati, ano po, na yung iba nga ay merong kumpletong pangangatawan ay hindi makapunta-punta man lamang sa church kada may pananambahan. Samantalang pong itong isang meron pong disabilidad ay siya pa talagang nagpupumilit na makarating sa simbahan. Kaya lalo po siyang pagpapalain ng Diyos pati ang iyong asawa at ang iyong mga anak. Hallelujah. Pagpalain ka ng Diyos, Sister Malu Mainokas. Yes, dumadami na po ang ating mga nagko-comment. Patuloy pa po kayong magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Kapag siya'y nataas, ang mga tao ay lalapit sa Kanya. At kapag siya'y itinaas mo sa buhay mo, naku po, I assure you, ang Diyos ay magbibigay ng napakaraming pagpapala sa iyo. Mula po kay Feliz Ruiz. Good morning po, Pastor and family. God is good sa buhay po natin. Ang pagpapala, ang patuloy na dumaloy sa ating pamilya at kapatiran. Amen. Thank you sa buhay mo, Ate Feliz Ruiz ng San Jose, Tanawan City. God bless you po. Yes, purihin ng Panginoon.
Eto pa, basahin pa po natin to. Dumadami na. O yan, mula uli po ito sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Mula po kay Cristel Matining. Amen po, tatay. Blessed Sunday po. Thank you po sa message po ngayong umaga. Dapat bilang Christian, ang main concern ng prayer ko ay dapat si Lord and His kingdom ang unahin. At humingi po ako ng tawad kay Lord at sa inyo sa mga pagkukulang ko. Amen. Glory to God. Yan po. Ang Diyos ay humihipo sa puso ng bawat sa atin upang patuloy tayong lumapit at magpakumbaba sa Kanya. At anuman ang ating mga pagkukulang, ay atin na po itong iwaksi. Bangon, bangon, Kristiyano. Gising na po. Diba sabi nga po, gumising ka, ikaw na natutulog sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Hallelujah. Yes, hallelujah. Mula naman po ito kay Engineer Heidi Temblique. Yeah, may pagbati po siya dito. Happy birthday, Valley June. Watch tayo ng tinig ng pananampalataya at pag-asa. Happy birthday po kay Valley June mula po kay Engineer Maria Heidi. Yan po. Tama ba, Valley June? Ang ganda ng pangalan. Yan. Prayer and empowerment po tayo ngayong araw na ito ng linggo. Yan po. And another po, isa na naman pong reflection mula po sa Oriental, Mindoro. Blessed morning po, tatay and family. Salamat po sa mensahe ngayong umaga. Amen po. Tunay nga po na kapag gumising ako ng umaga, bago ko imulat ng aking mga mata kapag sa Diyos ibinigay ang pagpupuri, nararamdaman ko nagiging kompleto ang buong araw ko. Kaya patuloy ko pong sasambahin ang ating Diyos sa tuwing umaga pa lamang na paggising ko sa umaga. Ang Diyos na kaagad ang aking bibigyan ng kaluwalhatian. At siya po ang magbibigay sa akin ng tamang direksyon sa mga gagawin ko sa maghapon. Naway patuloy po kayong pagpalain at bigyan ng ating Diyos na buhay ng tagumpay. Purihin ang Panginoon. Amen. So yan, last na po ito. At atin na pong ihanda ang ating mga sarili para po sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Yan po. Ito po, meron pong karugtong pa, hindi lang pagbati. Ang binigay po ni Engineer Heidi. Meron din po siyang prayer request. Sabi po niya, prayer request ko po, tatay, na ingatan po ni Lord ang karir ko po sa Lufthansa mula po sa nagbabanta pong retrenchment. TYBM po, Lord, in advance. TYBM po, tatay. And then, mula po kay Sharon, Austria. Salamat po sa Diyos. Magaling na po ang buto ng aking ilong at buto ng kamay ko. Salamat po sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen and amen. Napakabuti ng Diyos. Siya talaga ang ating great physician. Yan po. Purihin ang Panginoon. Ito pa, last na to. Meron pa isa? O sige po. Ayan, nagkukumpas na ulit dito si Director Shalom. Basahin muna natin ito kay Admin Lilay ng Kamsur. Tatay, good AM po. Salamat po sa verse ngayong umaga na tunay na ang pasasalamat at pagpupuri sa Diyos lamang dahil sa Kanya lamang mararanasan ang lahat ng kaaliwan, kasagutan sa mga problema, kapayapaan at kakontentuhan, kagalingan ng lahat ng karamdaman at higit sa lahat, siya ang matibay kong sandigan na di kayang pantayan ni numan. Kaya salamat po, tatay, na isa ako sa nakaranas ng lahat ng iyon dahil po sa walang sawa niyong pagpapaalala ng pagme-mentor sa akin. To God be all the glory. Hallelujah! Tunay yan. Tama yan, Admin Lilay. Sa Kanya lang talaga matatagpuan. Di ba po? Kaya bakit pa tayo lalayo sa Panginoon? Redeeming the time for the days are evil. Hindi na kailangan magpapetek-petek na Kristiyano tayo. Lalo tayo magpakainit na ngayon sa Panginoon. Wala tayong ibang refuge. Wala tayong ibang city of refuge na matatakbuhan. Sa kanlungan lamang at sa presensya ng Panginoon, may tunay na kaligtasan. Di ba po? Purihin ng Diyos. Holy Mount Zion, holy Mount Zion.
was your Ano ba to? Napaka-classic. Ano ba? decision. Jazz. You know I write you nothing sometimes. I feel no evil cause God is Harap na yung kamerang iyan kay Tatay Pastor at walang tigil ng kasasayaw. become front page. You know I write you nothing sometimes. I feel no evil cause God is with me. Papasayaw na din. Dahil kay Tatay Pastor, o, tinan nyo? Tinan nyo. Mahilig sa jazz. Woo! We worship you, Lord. Hallelujah! Ano ba? Babasahin ko na ba ito? He's mighty, mighty, mighty. Okay po, basahin naman po natin ang kay Pastora Lizelle Hernandez. Nasawa po ni Pastor Al Hernandez para hindi maagaw talagang pati yung pagpapakilala, no? Ayan po. Blessed morning po, tatay and family. Ayan. Salamat po sa Word of God ngayon. Ang nais po nandiyan sa akin ay patuloy ko siyang purihin, pasalamatan at manalangin. Sa pagkagising pa lamang po sa umaga ay ipagkatiwala ko na ang lahat po sa Kanya upang ang gawa ng kaaway ay talunan na. Dahil siya ang aking tagapagligtas. Aawitan siya ng mga papuri habang ako'y nabubuhay. Ano man po ang ating kalagayan. Salamat po, tatay, sa guidance and prayer. Purihin ang Panginoon. God is good all the time. Alam niyo po, ang prayer is power talaga. Ano po? Testimony ko rin po. Siyempre may mga pagkakataon po na sa amin pong reporting sa school, nagsosolo lang kami sa classroom. Alam naman natin na wala nang mga estudyante sa school. Siyempre, minsan parang meron kang mararamdamang minsan, parang takot ka dun sa lugar na kinaroroonan mo. Pero, kasi nga, nagsosolo ka lang. Pero there's power in prayer. Kada pasok ko po sa classroom, blood of Jesus, blood of Jesus. Pinapakoberan ko na kagad ng blood ni Jesus. Kasi solo lang ako sa classroom. Ang kaharap ko lang po ay isang laptop dahil doon kami nagkaklase online. Twice a week po ang aming reporting sa school. Nawawala po yung anumang mga pangamba, anumang takot, anumang nakikinig mo sa yung mga palipaligid na parang mga kakaibang mga galaw doon sa paligid mo at nako-concentrate ka. Nako-concentrate ka na doon. Alam niyo ang ginagawa ko? Pagka medyo bakante habang po sa asynchronous class, siyempre nandun pa rin po, papatugtog ako ng mga gospel music. Talagang ang ganda ng atmosphere ng classroom ko. Kasi gospel music ang malakas. Wala namang mga katabing classroom na maapektuhan. Kasi soundproof po yung aming classroom, kahit palaksan mo, hindi maririnig sa labas yung sounds. Kaya po, ako'y talagang music ng kay Lord. Ang ganda talaga ng atmosphere. Yan. Kaya po rin ang Panginoon at nagiging maganda rin po ang daloy ng teaching learning process na ginagawa ko po sa mga mag-aaral dahil of the presence of God. Yes, purihin ang Panginoon. Last na to. Sabi ni Director, ito ay galing po kay Pastor Ching. Pastor Ching ng Mindoro na lagi nababanggit ko. Ng Del Gallego Kamsur. Yan. Shalom po, tatay. Thank you po, tay, sa word ni Lord ngayong umaga. Amen po, tatay, na mamuhay po akong malaya dahil pinalaya na po ako ng Panginoon sa lahat po ng gawa ng kaaway. Kaya akin pong gamitin ang kapangyarihan na kaloob ng Panginoon upang wasakin ang gawa po ng kaaway sa aking buhay. Yan po. Dahil ang kapangyarihan pong ito ang magpapalaya po sa akin. Marami pong salamat, tatay, sa matiyagang pagtuturo mo po sa akin at sa walang sawang pagpapaalala. All glory to God po. Purihin ang Panginoon. Thank you, God. Yan po. Kaya yung pong iba dyan na nanais pang magpa-mentor. Po, ang dami na pong trabaho ni Tatay Pastor. Meron pa po tayong sa Senate. Tinanggap na rin yata ni Tatay Pastor yung kanya pong commitment sa Senate na meron pong mga may pagtuturo pa rin po sa ating mga kapulisan. Eto, mula po ngayon lang po ito kay Brother Sunny Kuraming ng ating pong SSU
Senate po ito, sa Senate. Bishop, salamat sa Diyos sa pag-unlock nyo sa pagtanggap bilang volunteer life coach ng Vital Installation Security Division ng PSPG PNP, composed of Senate, House of Representatives, COMELEC, Commission on Appointment. God bless you more and your family and the whole TJFM as well. Antindihan, lawak naman ng sakop ng pagiging life coach consultant po. Ano? Life coach ng Vital Installation Security Division ng PSPG PNP. Ang haba. Ang dami-dami mong sakop na talagang kailangang ilapit sa Panginoon. Dahil last days na ngayon, itong ating mga men in uniform at ang ating mga opisyalis ng gobyerno ay kailangan talagang ilapit na lubusan sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan po, tinanggap na po ni Tatay Pastor. Committed na siya. Isa na namang commitment, isa na namang trabaho. Pero hindi pa rin po niya malilimutan ang kayo po ay paglingkuran sa pamamagitan po ng ating mga live streaming, tinig ng pananampalataya at pag-asa, at gayon din po ang prayer and empowerment services every Sunday. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! So ngayon, handa na tayo. My God. Yes, ihanda na natin ating mga sarili. Wag nang patayo tayo. Umupo na ng maayos na pag-upo. Humarap na po sa ating mga gadget. Ano po? At tayo po'y magpapasimula ng makinig ng salita ng Diyos. Ano nga po ba ang nakapaloob sa mensaheng nakalagay dito sa ating screen? Tawagin na po natin ang kanyang lingkod, si Tatay Pastor Nilo Peñaranda, na maghahayag po ng kanyang banal na salita. Purihin ang Panginoon. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. Hear our song as it rises to heaven. May your glory fill the earth as the waters cover the sea. See our hearts and remove anything that is standing in the way of coming to you today. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive our sins, we pray. And though we are fearful, we're surrounded by many who have crossed Yes, that Lord. river before. Receive the power of the Lord. The song Receive the love of God singing forever. and feel the presence of God this morning. Feel His love. He is the Lord. Feel His mercy and goodness into your family, into your hearts, even into your business, into your career. Receive Worship the Lord. and let's worship the living God in
spirit and in truth. Lord, we offer ourselves before you. We present to you our body as living sacrifice, holy and acceptable to you. Thank you, Lord God, for your loving kindness. Thank you for thy mercy. Thank you, Lord God, for sustaining us. Thank you, Lord, for protecting us. Holy Spirit, once again, touch your people right now. In Jesus' name, we know that you hear our cry. Lord, thank you, Lord, because we know that your mercy, your grace is sufficient for us. And for those who open their hearts, for those who seek your face, Lord, the manifestation of the Holy Spirit is available, O God, for us. In Jesus' name, beloved, wherever you are, God is reaching you out. God is touching your lives. In Jesus' name, in every aspect of your life, believe that God is on your side. Believe that God is touching your lives right now. In Jesus' name. In Jesus' name. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. In Jesus' name. Amen and amen. Glory to God. Thank you, Father. Thank you, beloved. Once again, I really appreciate the presence Dr. Vicky Burgos. Thank you, Pastor, for your powerful prayer. To God be the glory in Jesus' name. And I believe that God is touching your lives, your family, Dr. Burgos, in Jesus' name. Even kay Executive Master Sergeant Sonny Coraming and his family, Ma'am Cecil, God bless you and your kids, in Jesus' name. And I will cry before God. Hindi madali ang responsibility na ibinigay sa akin itong taong ito ng PSPG, particularly ang aking partner, si Executive Master Sergeant, because siya po ay almost nag-around the world na. Nakasama siya sa United Nations bilang nasa peacekeeping ng PNP sa iba't ibang bansa. Naipadala na po siya ng ating government panel. Ano po? And now siya po ay siya yung team leader ng SSU sa Senado. Bago makalapit sa mga senador, ang mga sino pa man ay dumadaan muna sa kanya. At the same time, ngayon binigyan tayo ng another assignment ng Panginoon through this person, this man. Siya po ay mainit ding mananampalataya at lingkod ng Panginoon. I think, in fact, ang tawag ko sa kanya is pastor of Senate, PNP, pastor ng Panginoon. Si partner Sonny Coraming, God bless you. At natitrain na po niya natin dito si Colonel Russell Elizano na nagpipray na rin po, nagdadasal na sa mga kasamahan doon sa Senado. At ngayon, nung last Thursday ay nagkaroon kami ng meeting through this another project na hindi lamang ang SSU, ang Senate Security Unit, kundi maging ang House of Representatives at ang Commission of Appointment na po, ano pa ba sinabi? COMELEC ang hahandilan po natin as life coach.
So hindi po sa pagmamayabang dahil ito po ay bigay ng Diyos, pero para sa akin I'm kontento na po ako sa ganitong ministry na mayroong inaalagaan na ilang tao mula sa Mindoro, mula sa Bicol, sa Batangas, sa Cavite, sa Baguio, sa Quezon, sa Pasay and Makati. Okay na po ito, no? Pero dinagdagan pa po ng Lord kasi matagal na po tayo nasa PNP ministry way back 1989. Way back 1989. So nandito na po tayo sa PNP Values Formation. So sabi ko sa iba naman, no? Pero mahirap tumanggi po sa panawagan ng Panginoon, ano? Hindi po sa ano. At kung mayroon pong mas okay na pwedeng humandel, walang problema. No, hindi na para tayo kumuha ng another po para sa positioning. No, hindi po 'yon. No? It is a ministry, life coach. No? Hindi para magmalaki tayo dito, kundi si Lord ang ating maitaas sa mga men in uniform. Sabi ko nga sa mga taga TJFM, sa mga anak ko sa ministry ay satisfied na po tayo kasi in my 33 years in the making ministry for the advancing of God's kingdom ay sapat na, no? Hindi, we are not building our own kingdom here. We are building the kingdom of God in the heart of the people. So anuman pong klase, anuman ang estado sa siyudad, no? Ikaw man ay nasa grassroots level, ikaw ay nasa middle class o nasa high class, no problem for that. As long as si Lord ang atin pong pinag-uusapan, and I believe naman na in every aspect, no? And every ika nga po ay marketplaces, kailangan natin si Lord. Kailangan natin ang divine intervention. Hindi yung kapag mayroon lang kailangan, kundi every situation and every minute and every hour. No, it is not really religion ang pinag-uusapan, but we need the divine intervention of our Lord. So that's why maliwanag po na hindi tayo nakikipagpaligsahan sa mga iba pang mga ministries, whatever, ano? Sabi nga ni Lord, kapag tayo humarap sa Kanya, ang gusto kong marinig sa boses ng Panginoon, sa tinig niya para sa akin, pag ako ang kaharap na niya at humarap na ako sa Kanya, good and faithful servant, nagtapat ka sa maliit, halika, no? Pamamahalain kita sa malaki. Yun pong ibig sabihin. No, sabi ng Lord, good and faithful servant. Hindi sinabi, hindi tiningnan yung laki ng ministry mo dito. Ang tiningnan ng Diyos ay yung katapatan natin. Ang titingnan ng Diyos yung katapatan mo, yung katapatan ko. At speaking of katapatan, hindi ito galing sa isip, hindi ito galing sa ating mga tinatawag nating diskarte. Speaking of katapatan, ito is mula sa puso, no? Pag sinabing tapat, ito po ay nagmumula sa puso natin. So salamat sa Panginoon, and I believe wherever you are, saan man dako kayo naroroon, nasa mga opisina, nag-o-overtime, no? Nasa tahanan, nasa inyong mga piling ng inyong mga mahal sa buhay, kayo man ay nasa ika nga po ay nag-work from home, no? Mayroon kayong inaasikasong mga paperworks. I believe that God is talking to your hearts, no? Yung nasa Ireland natin, nasa London, Ate Denya, Happy Heart Day. Tess, nasa Kuwait. Nasa San Diego, California, Tia Ana, God bless you, Happy Heart Day. Sa Ireland, Partner Malo Perez Genti, Happy Heart Day. Sa China, anak Lerma Landicho, God bless you, Happy Heart Day. And sa dako ng South Korea, anak Remy Espanyola, Happy Heart Day. Sa dako ng Qatar, God bless you, Gigi Silva, Happy Heart Day. At ganun din sa dako ng Abu Dhabi,
Marvic Beniventura Lebenio, happy heart day anak. God bless you. Sa dako ng Hong Kong, anak Odette Malilim, okay, happy heart day. Okay. At saan? Okay. Happy Hearts Day, okay. So yun po ang gusto ko pong iparating sa inyo lahat, mga kasama. At sulat nyo na lang kasi nadidistract ako. Okay, so yun po ang nais ng Panginoon sa atin na maiparating, na binabati ko po kayo mula po sa kaibuturan ng ating puso, no? Purihin ang Panginoon at maging saan mang dako, mga mahal ko sa buhay, at maging sa mga ka-classmate ko, sa mga kaibigan, ka-TGFM family, katinig, mga pastors and mga leaders, and mga friends, sa mga FB friends natin, loved ones, wherever you are, happy Hearts Day. God bless you, and more blessing to come to every one of us. And I believe lagi si Lord nasa bawat tabi natin. Laging nasa tabi natin siya, lagi siyang nangunguna sa atin. So, ano pa po hinihintay natin bago po tayo dumako at pumunta po kayo sa date ng inyong mahal sa buhay, ng inyong mga hubby and wifey, no? Ay, sabi ni Jay Umali, congratulations po tatay, all glory to God po. Okay, congratulations. Binabati daw ako. Congratulations. Alam mo anak, ano po ito, yung bigay at confirmation at tinanggap ko malaking obligasyon. Hindi po ito para sa posisyon, ano. Sabi ko nga sa inyo, sapat na, ano, okay na kasi sometimes malaki nga po yung aking tinatawag na shortcomings na kaagad dito sa mga to, sa PNP. Kasi how many times na nila akong sinabihan at in-schedule na magbigay ng word and prayer at the same time umattend sa mga meetings, ay 6:30 po yung kanilang schedule, no, yung binibigay sa Zoom. I pray na talagang magampanan, pero marami po mula Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa ibang bansa. Pinapadalhan ko po kayo ng mga messages every morning. Every morning po ang aking routine ng buhay, ng aking schedule, itinataas ko muna ang kamay ko kay Lord. Hindi pa ako bumabangon yan. After that, I pray na sa Panginoon na magbigay siya ng revelation every morning. At pagkatapos nun ay pupunta na po ako sa comfort room. At habang nasa comfort room na po ako, nasa CR na ako, iniisa-isa ko na po yan. No, nagko-construct na po ako ng message. And then after that, ipinapadala ko na po yan sa lahat. Number one, syempre sa aking anak, sa aking mga anak, sa aking asawa, no? Kay Shama, kay Shalom, kay Mami. At pagkatapos ay sa aking anak sa pananampalataya, sa mga pastors, mga leaders. And then pagkatapos po noon sa mga elders at sa iba't ibang dako, hanggang sa mga workers, hanggang sa mga members, sa mga youth leaders, sa mga covenant natin, mga leaders, mga bishop, mga kumpare, kumare. At ito po ay hindi lamang dito, ito po ay sa iba't iba. So iba't iba po yung ito po ay personalized na pinapadala ko. Yan po ay everyday nating ginagawa. It is almost 5 years na po nating ginagawa. Simula na mag-reveal si Lord sa atin na huwag nating kaligtaan yung communication, because there is power in connectivity, mga kaibigan. So hanggang magkaroon po tayo ng ministry sa ibang bansa, yan po ay every morning, pinapadalan po natin sila, at yan po ay atin pong pinipersonalize din. Ini-encourage natin yung mga kababayan po natin, na sila po ay magpakalakas, magpakatatag po sila sa anumang problemang kanilang kinakaharap sa malayo sa kanilang mahal sa buhay dahil sila ay nasa ibang bansa. Yan po ay ating ginagawa wholeheartedly, buong puso, no, walang kapalit. At pagkatapos sa mga men in uniform, pinapadalhan din po natin la Colonel, sila General, marami po tayong pinapadalhan every morning.
no po, yan po ay mula Monday hanggang Sunday. No, wala pong patid yan. Sabi nga po ng aking wife ay baka naman pwedeng mag-stop na pag Sunday kasi may message na naman. Pero nakaagawian ko na po at talagang parang pakiramdam ko napuputol yung connection. Kahit po ako ay na-hospital noon, kahit nasa hospital po ako ay tayo po'y nagpapadala ng mga messages para po sa inyo. So I believe hindi para ipagsigawan po ito, kundi ito po ay isang trabaho ng lingkod ng Panginoon. Ito po ay isang work, ito po ay isang hindi lang obligasyon, kundi ito ang puso ng Diyos na maiparating sa mga tao ang pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon. At tayo po ay extension lamang tayo ng Lord's dito sa lupa. Kaya nga po ang ating pag-uusapan ay yung tinatawag na Great Circle of Love. Ano po? Yung Great Circle of Love, yun po yung ating kaganapan, yun ang ating pag-uusapan. Kasi gusto ng Lord na iparamdam niya yung love niya sa atin. No? So, yung aking pong ginagawa, sabi ko nga, pag nakita po natin yung puso ng Diyos, pag naramdaman natin yung puso ng Diyos nasa atin, makikita po ninyo, hindi sa pera ang pag-ibig ng Diyos. Bagamat napakaraming turo ang ibinigay ng Panginoon tungkol sa material, sa stewardship, tungkol sa financial, napakaraming turo. Tandaan po natin sa Bible. Bakit po? Uulit-ulitin ko po sa inyo. Kasi alam ng Panginoon na ang kanyang magiging karibal ay hindi si Satanas sa puso ng tao. Ang magiging karibal ng Diyos sa puso ng tao ay hindi po yung inyong asawa, hindi yung inyong anak, hindi yung inyong mga ginagawa. Ang talagang karibal at ang magiging karibal ng Diyos sa puso ng tao, alam nyo, pera. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi niya, the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat sa lahat ng kasalanan, mga kasama. So ang sabi rin niya sa Matthew chapter 6, ang sabi niya doon sa 24, we cannot serve two master. Okay? Always remember that we cannot serve two master. Sabi ni Jesus, hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi ninyo kayang paglingkuran. Okay? Hindi niyo pwedeng paglingkuran sapagkat kamumuhian ninyo ang isa at iibigin ang pangalawa. And vice versa. Tandaan natin. Okay? At hindi kayo pwedeng umibig at hindi ninyo kayang maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya unang-una dapat po tayo, number one, nasaan ba yung puso natin? Kaya kagabi sa ating discipleship mula 7 o'clock in the evening hanggang 9 o'clock in the evening, napakaganda ng talakayan natin. Ano po ba yun? Makita natin. Sino ba yung Panginoon natin sa ating ginagawa? Dapat si Lord ang Panginoon natin. Sabi niya, gawin ninyo ang lahat ng inyong sinasalita sa inyong ginagawa. Gawin niyo ang lahat sa pangalan ng Diyos. Okay? Ni Hesukristo. Paano natin yung ginagawa? Paano natin ginagawa? Gawin niyo ito ng buong puso, sabi ng Bible. Wholeheartedly gawin natin. Ano man ang iyong sinasalita, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo ng buong puso. Okay? Pangatlo, 3 points lang yun eh. Bakit mo yung ginagawa? Bakit natin ginagawa yun? To give glory to God. Dahil gusto nating mabigyan ng kaluguran ang Panginoon. Gawin mo, kumakain ka man o ano man ang iyong ginagawa, gawin mo sa kaluwalhatian at sa kapurihan ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Kaya kahit po yung mga anak natin, pwede nating turuan sa ating bahay pa lamang. Kahit po mga estudyante, bakit ka ba nag-aaral? Bakit ka ba nag-aaral na mabuti? Bakit ka ba nagre-review? Para ba magyabang ka? Para ba mayroong kakompetensya? Para ba masabi lamang na matalino ka, makuha mo ang cum laude, summa cum laude, magna cum laude? Hindi po. May purpose po tayo bakit natin ginagawa yan. Yung motive. Okay? Nakuha po ba natin? Kaya simple lamang, everyday makikita natin yung galaw dito. Kaya ito po ay hindi pertaining about religion. Hindi po. Yung ating daily lives, yung daily works natin, yung ating pang-araw-araw na ginagawa, makikita po natin.
No? Walang saysay kapag ito gagawin ko to para masabi lang sikat ako. Wala po. No? Sikat pag may pera ako, sikat ako, magaling ako, mahusay. Paano kapag nagkasakit ka? Hindi ka na sikat. Paano kapag tinamaan ka ng COVID? Wala na. Paano kapag ikaw ay nagkaroon ng kanser? Paano pag ikaw ay nagkaroon ng tumor? Nagkaroon ka ng matinding kahirapan, nagkatinding problema? Wala na, hindi ka na magiging sikat nun. Okay? Pero si Lord, kapag lumapit tayo sa Kanya at ginawa natin yung Kanyang yung Kanyang kalooban, purihin ng Diyos, maniwala ka. Daig mo pa ang bilyonaryo. Ang tunay na kayamanan ay yung ipinamumuhay si Jesucristo sa buhay niya. Ang tunay na mayaman, yung ipinamumuhay si Jesus sa puso niya at sa buhay niya. Tandaan po niyo yan. So, iyon po yung pag-ibig ng Diyos na aking kong gustong ipahayag sa inyo. Kasi dito po sa 1 John chapter 4, verse 10 and 11, tingnan po ninyo ang ating text 2. Ang ating title ngayon is Great Circle of Love. 1 John 4, 10 and 11. Go ahead. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Grabe. Mga minamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Amen. Glory to God. Tingnan po ninyo, dapat din tayong mag-ibigan. Yan po ang tunay na pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po si John the Beloved. Beloved, di ba mga minamahal? Pag sinabing beloved, minamahal. Kaya siya po ay si John the Beloved. Okay? Ano po? Bakit po siya sinabing John the Beloved? Siya po kasi ang disciple of love. Okay? Siya ang disciple of love. Siya ang disipulo ng pag-ibig. Si John the Beloved. No? Tagalogin niyo yung beloved, minamahal. Okay? Kaya pag sinabing sino si John the Baptist, hindi po si John the Baptist. Si John the Beloved po yung laging nakahilig sa balikat ni Jesus ng ating Panginoon. Are you with me? Tandaan po niyo yon. So, siya po ay si John the Disciple of Love. Disciple of Love. John the Disciple of Love. Grabe, disipulo ng pag-ibig. Ipinakita niya sa kanyang sarili na siya po ay recipient ng pag-ibig ni Jesus. No? Tingnan po niyo, laging nakahilig kasi mapagmahal siya sa Panginoon. Love niya si Jesus. Love niya si God. No? And tinatawagan po ang lahat ng mga mananampalataya, lahat po ng nasa Panginoong Hesukristo, yung nagtitiwala sa Panginoong Jesus, to love one another. To love one another. Ang tinatawagan po ni John dito, ni John the Beloved, ay yung mga naniniwala kay Jesus, yung pong nananampalataya, yung mga Kristiyanong na nagsasabing Kristiyano sila, na anong panawagan? To love one another. Okay? Yun po ang sinasabi niya. Kasi recipient po, pag sinabing recipient, tinanggap po ni John the Beloved ang pag-ibig ni Jesus, ang pag-ibig ng Panginoon. And ano pa, sumunod, refuse to love the world. No? Atin pong i-refuse, atin pong iwasan. Atin pong iwasan ang umibig sa mundong ito at sa mga bagay sa mundo. No po? Yan po ang sabi po ng Bible. No, na ang umiibig sa Panginoon, atin pong iwasan, atin pong iwaksi ang pag-ibig sa mundong ito at pag-ibig sa mga nasa mundong ito o nasa sanlibutang ito. Sapagkat ang umiibig sa sanlibutang ito at sa mga bagay sa sanlibutang ito ay hindi umiibig sa Diyos. So yan po yung mga turo ni John. No? Makikita mo sa 1 John po yan. Kuha po ba ninyo mga kasama? So, si John din po ang nag-reveal na marireach out po natin yung pag-ibig ng Panginoon, no? Sa bawat buhay Kristiyano natin. Bakit po? Paano natin marireach out yun? Paano natin marireach out mga kasama? Ano sabi ng Bible ulit? Basahin natin yung teksto natin. Ito ang pag-ibig. Hindi, no. Yung sabi po niya sa 10. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at Yes. sinugo ang kanyang anak. Yes. No? God love us first. Siya yung unang umibig sa atin. Hindi tayo yung umibig muna sa Kanya.
Siya yung unang umibig sa atin. Tandaan natin yan. Okay? Si Jesus ang unang umibig sa atin, mga kaibigan, mga kasama. Grabe. Ang sarap ng subject na ito. No? Makinig po kayong maigi sapagkat Heart Day ngayon. No? Heart Day po ngayon, Hearts Day po ngayon. Ano? Araw ng mga puso, sabi nga. No? Ito po ang pinakamatinding ika nga po ay topic o subject sa Bible, yung love. Yung love. No? No, ito po'y subject na nakakaapekto sa lahat ng tao. Di po ba? Pag umibig ka, ikaw ay ika nga po ay pag pumasok sa puso ni numan ang pag-ibig, hahamakin ang lahat. Masunod lamang yung kanyang puso, di ba? Pag umibig ka, no? Ito po'y isang talakayan na nakakaapekto sa ating attitude, di po ba? Sa ating pag-uugali, no? Pag galit na galit ka, pero pag dumating yung love mo, nawawala yung galit mo, di ba? Kita ko ninyo, walakwakan natin si Lord. Kaya bago po kayo mag-date na mag-asawa, no? Mag-jowa, manood po muna kayo dito. Isama nyo ng puso ninyo. Bago kayo magkaroon ng date at bago ninyo bigyan ng flower ang inyong mahal sa buhay, ang inyong jowa, ang inyong asawa, bigyan nyo ng chocolate o ano mga cake na red ribbon o ano pang chocolate cake dyan. Okay. Halamang may bulaklak yan. Tingnan po ninyo, di po ba? Ay bigyan muna natin si Lord ng puso natin mismo. Okay? Ibigay natin si Lord, ang ibigay natin kay Lord ay yung puso natin. Okay, dahil siya yung unang umibig sa atin, siya yung unang nagbigay ng kanyang puso sa atin. Okay po ba yon, mga kaibigan, mga kasama? Okay, kasi ito po ang ating talakayan ay ito'y kapangyarihan na nagpapabago sa ating ika nga po ay pananaw, sa ating perspective. Pag dumating ito, yung love sa puso ng tao, no? Kaya maraming salamat sa Panginoon sapagkat napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. It is the greatest news that God loves us. No? Napakadakila, no? Kasi yung mga jowa natin minsan nababago pa yan, no? Sabi nga hindi pa naman kasal pwede pang maagaw. Yung mga ganun po ba, no? Sabi naman ng iba kahit kasal na nga minsan nawawala pa sa'yo. Minsan, nawawala pa yung puso niya, yung pag-ibig niya sa'yo, naiiba na. Dati-rati, ang sweet-sweet ninyo. Sabi ko nga kagabi, dati-rati, sinusubuan mo ng halo-halo. Dahil love na love mo yung iyong jowa, nililigawan mo, sinusubuan mo ng halo-halo. Nung mag-asawa na kayo, sinusubuan mo pa rin ng halo-halo. Pero hindi na halo-halo na masarap, kundi halo-halong problema. Halo-halong sakit ng ulo, halo-halong buntal, suntok at kurot at sipa at tadyak. No po. Di ba? Halo-halong sakit ng ulo ang binibigay sa'yo. Samantalang nung iniibig mo pa lamang siya, nagsisimula pang umusbong yung pag-ibig mo sa kanya, halo-halo na mayroon ng mayroon pong tinatawag na buko, mayroon pong anong tawag doon? Anong sangkap ng halo-halo? May ube, mayroong kamote, mayroong banana, mayroong sagok, mayroong yung sa coconut, may pinipig, mayroong yung parang buko, ano ba tawag doon? Makapuno, no? May leche plan, at kung gusto mo pang special halo-halo, lalagyan mo ng special ice cream. Wow! Diba? Yummy na po. So halo-halo ang tawag doon, special halo-halo. Ngayon mag-asawa na kayo, sinusubuan mo pa rin ng special halo-halo. Special halo-halong sakit ng ulo, halo-halong problema. Bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa renta, bayad po sa 5-6, bayad sa tuition fee. Tapos ang ibibigay lamang sa iyo ay magkano lang? 200? Oh my goodness.
halo-halo. It is pertaining about love. Ibalik po natin yung first love, sabi ni Lord. Ibalik natin yung first love natin sa Kanya at sa ating mga mahal sa buhay. Okay po ba yon? Kaya yung pong mga ating mga tagapagsubaybay o taga-subaybay, mahal ko po kayo sa Panginoon sapagkat unang umibig ang Diyos sa akin at sa ating lahat. Ito po yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 13. Tingnan po ninyo ang sinasabi. Okay. Basa nga. Ito po yung another scripture, supporting scriptures ng 1 John 4 chapter 4 verse 10 and 11. 1 Corinthians. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-ibig, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Glory to God. Di po ba? Salamat sa Panginoon. Ano sabi niya? Love. Okay, sabi niya, faith, hope, and love shall remain. But the greatest is love. Mananatili ang pag-asa, pananampalataya, at pag-ibig. Pero ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Di ba? Ang sarap nun. Pinakadakila po. The greatest is love. Kaya sinabi ko nga po sa inyo that is the greatest subject in the Bible is about love. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Even in the Old Testament, di po ba? Mapapansin po natin yung tao na yung nagkasala, lumayo na, pero siya pa ang hinanap ng Diyos. Nagtago na sila Abe and Adam, pero sila pa rin ang hinanap ng Panginoon. Bakit sila nagtago? Because of their sin, because of their disobedience before the Lord. Pero despite of that, hinanap pa rin sila ng Panginoon because nandun ang pag-ibig ng Diyos. Pero sa halip na sila'y magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, nagsisihan pa. Sa halip na sila'y magpakumbaba. Ay kasi ito, binigay mo sa akin kasi ganito. Ang daming mga excuses na ginawa. Kapatid, kaibigan, huwag nawa tayong makita ng Panginoon na yung pag-ibig niya ay ating nararamdaman pero binaliwala natin yon. Bagkos ay napakaraming excuses pa tayong isinusumbat o ipinamumukha sa Panginoon. Huwag nawa po sanang mangyari sa ating mga buhay ang mga ganong kalalagayan. Okay, so amen? Okay, so maraming salamat po sa kanyang kabutihan sa atin. Okay, so kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, the Bible is God's love letter to us all. Ang Biblia po, ang love letter ng Diyos sa atin, sa ating lahat. Yan po ay dapat kapag love na love mo ang isang tao, pag sinulatan ka o di kaya mayroon kang text, ikaw ay, yan po ay hindi mo aalisin sa iyo. Yung iba po ay nilalagay sa unan. At yan po ay minumuni-muni. Yan, okay? At ini-imagine niya yung mga salitang nandoon dahil sa kanyang sulat sa love letter na yon. Ini-imagine niya. Alam mo, sabi niya, pag tayo ay ikinasal, pag tayo ay ang gusto kong puntahan natin ay Europa. Pag tayo ay mamamasyal, pupunta tayo ng Baguio. Pupunta tayo, tapos ikaw naman, hawak-hawak mo yung papel na sinulatan. At pagkatapos tayo ay magiging masaya. Tayo ay aakyat sa bundok at tayo ay mangangabayo. Mga ganun po ba? Okay. So ang ginagawa po natin noon, ang ginagawa mo noon, inilalagay mo hanggang sa ulunan at ini-imagine mo yung kasintahan o yung nanliligaw sa'yo. Alam po ninyo mga kaibigan, sana ganon din po ang mangyari. As I said, the Bible is God's love letter to us all. Ang Bible po ang siyang love letter sa atin ng Diyos. Wala nang iba. At kung talagang mahal natin ang Diyos, lagi po nating i-imaginein yung pag-ibig niya. Lagi nating, anong imagine? Imagination. Yung ilalarawan, ipipicturize mo. Nasa isipan at puso mo. Yung damdamin mo.
At habang ikaw ay nag-i-imagine, di po ba, kasama yung emotion, kasama yung soul, kasama yung spirit, kasama yung reaction mo na ikaw ay masaya, na kahit nagsusolo ka, ay ikaw ay mapayapa, ikaw ay masaya, ikaw ay kontento, ikaw ay satisfied because ang ini-imagine mo, yung mahal mo, yung iniibig mo. Ganon din ang Diyos higit sa lahat. It's because the Bible, if you are genuine Christian na nagsasabing Kristiyano, tandaan po natin that the Bible is God's love letter to us all. Tandaan po natin yan. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Alam po ninyo, ang pagkakaiba lang nito, sabi niya, love you because you love me. Di po. Love kita kasi love mo ako eh. Kung hindi mo ako love, hindi rin kita love. Bahala ka, buhay mo. Hindi po. Ito po sa Bible, kung i-imaginin po natin at ating pong pagbubulay-bulayan, ano sabi niya? Si Lord po, umibig na sa atin nung tayo po ay makasalanan pa lamang. Uulitin ko po, nung tayo'y makasalanan pa lamang. Nung tayo'y makasalanan pa lamang. 5:8. Okay, Romans 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Oh, kita po ninyo? Nung tayo'y makasalanan pa. Ang ganda, no? Ipinadama niya yung pag-ibig niya sa atin. Nung si Jesus ay mamatay para sa atin. Nung tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, hindi po naghintay si Lord na, o sige, ibigin niyo ako ha, at kayo ay magpakatino kasi okay lang ito. No, ibinigay na niya ang kanyang buhay. Tanda ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Okay, nakuha po ba ninyo mga kaibigan? And sa verse 10 nga po ng ating pinag-uusapan ng 1 John 4:10, ano sabi niya? Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Glory to God. Yan po ang pag-ibig. Hindi dahil sa inibig natin ng Diyos, kundi siya ang unang umibig sa atin. God loved us when we didn't love Him. Nung hindi pa natin siya iniibig, mahal na tayo, inibig na tayo ng Diyos. Inibig na tayo ng Diyos kahit hindi pa natin siya iniibig noon. Yun po ang good news sa atin. It is grabe, ito po ang pinaka-greatest good news sa ating buhay. Na tayo po ay hindi pa kaibig-ibig, inibig na tayo ng Diyos, ni Jesus Christ. Kaya nga po sabi ng John 3:16, ano sabi niya? Tingnan po ninyo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes, salamat sa Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, no? Kasama ka doon. Kasama po ako doon. It's a good news to every one of us. It is the greatest news. Pinakadakila at pinakamagandang balita. Na gayon na lamang ang pag-ibig. Bagamat ito po ay very basic, pero just meditate His love. Meditate His goodness. Meditate His loving kindness para sa iyo. Para sa akin. Di po ba? Yang ka-date mo, alam ba kayo ng magulang nyo? Oh. Yang ka-text mo, alam ba kayo ng magulang nyo? Oh. Ka-eyeball mo, mamaya, yung ilan-ilan po ba yan? Yung iba, mamaya may pang umaga, may pang tanghali, may pang hapon, may pang gabi. Yung kasama mo, alam ba ng asawa mo yan? Oh. Di po ba? Ang dami po dito eh. Sorry for that, mga kaibigan. Alam ba ng mapamilya mo yan? Oh. Yun lamang po masasabi natin. Pero salamat sa pagkat love ka ni Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Ganun lang. No, hindi po ba? Sabi, hindi, meron akong kadate. Alam po niyo yung pinagdiriwang ngayon? I tell you frankly, sabi niyan, John 8:31. Eto, sisimulan ko po sa inyo. Because according to John 8:31, basahin na lang natin. Okay, babasahin po natin sa inyo sapagkat hindi na po ito. Pero as Spirit leads. Tingnan po nyo, John 8:31. Basahin natin.
Juan 8:31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, Si Jesus po ang nagsasabi dito. Ano sabi niya? kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Okay. Kung kayo'y susunod sa aking mga aral, aral ng Panginoon ang pinag-uusapan natin dito. Ano sabi niya sa 32? Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yun, makikilala niyo ang katotohanan. Alam po ba ninyo, ito ang katotohanan. Ito ang turo ni Kristo. Okay? Ang turo ni Kristo, yung pag-ibig niya, walang kapantay. Ang turo ng Biblia, yung pag-ibig ng Diyos, walang pwedeng pumantay dito. Walang pwedeng maging katumbas nito. Grabe. Kuha po ba ninyo? Pero gusto ko pong ituro sa inyo, very short lamang po. There are 3 kinds of love. Ano po yon? Ito po yung tinatawag na agape love. Ito yung tinatawag na phileo love. And ito yung tinatawag na eros love. Alam po ba ninyo na yung agape, yung phileo love, ang phileo love, ito po yung love ng magulang sa mga anak. Ito yung love ng pilantropo, yung mga mababait, yung mapagkaloob, yung mga tinatawag na generous, pilantropo, kaya yung phileo, from phileo. Okay, kuha po ninyo. Now, sa magulang, nandyan na po lahat yon. Dapat mayroon pong dalawa sa mga anak niya. May phileo na, mayroong agape love. Because yung agape love, it is the God kinds of love. Ito po yung pag-ibig, uri ng pag-ibig ng Diyos, that He gave His life for us. Walang makakapantay dito. Kaya kapag mayroon po yung anak natin, kaya ang sinasabi, mas mahal mo pa yung anak mo kaysa sa iyong asawa. Siyempre, normal po yun. Normal pong maramdaman sapagkat po doon galing laman ng inyong laman at dugo ng ating dugo. Kuha po ba ninyo? Samantala yung asawa mo, bagamat iisa kayo, hindi po siya yung laman at dugo ng inyong dugo, literally. Pero literally, ang inyong anak, mayroon po kayong tinatawag na laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. So, si Jesus po ang gumagalaw doon sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Okay, maramdaman po natin yung kaya sabi nga mas angat po yung pag-ibig, yung pagmamalasakit ng magulang, no? Ng magulang doon sa tinatawag. Bakit may insist? Ang tanong po, bakit may insist? Ibig sabihin, bakit po mayroon pong ginagawan po ng masama ng magulang ang kanyang anak? O yung halimbawa nire-rape. Okay, gusto ko lamang pong i-inform po kayo. Alam po niyo, it's not the work of normal spirit. It is not the work of normal emotion. It's not the work, hindi po ito trabaho ng normal na kaisipan. Hindi ito trabaho ng normal na damdamin. Ito po'y trabaho ng kaaway. Ito po ay sumpa. No? Sumpa siya ng kaaway. Sumpa ng galing sa demonyo, mga kaibigan. Makukuha po ninyo. Bakit po? Because of drugs, number 1. Dahil po nawawala po siya sa sariling katinuan, number 1, because of drugs, droga. Because of siya po ay lasing sa mga nakalalasing sa mundong ito. Kuha po ninyo. Because of what? Nakalalasing siya sa mga tinatawag na ano po ang mga nangyayari na mga makamundok. Siya po ay obsessed or possessed ng kaaway. Lust of the flesh, yung pita ng laman. So, ang demonyo po ay pumapasok kapag may open door sa ating isip at puso. Kaya may insist po yan. Pero number 1 po, hindi po yan trabaho ng matinong isip o normal na kaisipan. Lalo na kapag mayroong kang Diyos sa buhay mo. Hindi po normal yan, mga kaibigan. Sapagkat ang normal, dapat mahalin, ibigay mo ang buhay mo sa iyong mga anak. Sa iyong mga mahal sa buhay. Kuha po ba ninyo? Yan po ang masasabi po natin. Napakasimple lamang. So once again, ipinapakita po natin, mahal po natin ang ating mahal sa buhay. Agape love. Una si Lord bilang pamilya, ibinigay niya yung kanyang sarili para sa atin. Bagamat mayroong mga kaisipan na, bakit si Mary daw, ganito, iba na po yun. Kasi sila po ay mapaglarong isip.
Si Mary, yung tatlong Maria, ano daw ni Jesus, alam niyo na po yun. Alam po niyo, binabastard o yung ginagawang, anong tawag dito, kinukurap. At pagkatapos, ginagawa pong abomination o pamumusong. Huwag po kayong maniwala, mga minamahal. Sa abot ng aking mga tinig na ito, Luzon, Visayas at Mindanao, friend or unfriend, TJFM, maging sa ibang bansa. Alam po ninyo, wag po kayong maniniwala. Marami po ang pumapasok. Anong katuruan? Si Jesus, 3 ang kanyang babae, yung Maria. Hindi po totoo yun. Number 2, si John the Beloved daw. May nagsasabi naman na kabit si Jesus. Wag po kayong magpakurap dyan. Maling-mali po yan. Mayroon pong pumapasok na turong ganyan, mga kasama. No? Yan po ay New Agers. Ang tawag dyan ay New Agers. Pag sinabi New Agers, yan po ay mga New Age. Gumagawa ng sariling doktrina sa sariling isip. Wala namang basihan sa Bible. Walang basis sa Bible, mga kaibigan. Kaya huwag po kayong maniniwala. Ang tawag po dyan ay abomination. Ang tawag sa abomination sa wikang Tagalog ay pamumusong. Binumusong mo. At ikaw ay wala ng kapatawaran pag ginawa mo yan. Tandaan po natin. Binubusong mo. Pag sinabing pamumusong, abomination, kalapastangan ng walang kapatawaran. Nilalapastangan mo ang Diyos. Nilalapastangan mo si Jesus. Ikaw na nga ang inibig ni Jesus. Ikaw na nga si Jesus na nga ang nagbigay ng buhay para sa iyo. Magbibigay ka pa ng kaisipan na si Jesus may 3 asawa? Ano? Alam mo yan. Mayroong doktrina yan. Mayroong mga nagsabit ng korbata, paikot-ikot. Ano po? Nagtuturo sila ng turo ng ano. Ang turo nila ay, ano bang turo yun? Yung marami asawa, yung poligamia. No? Polygamist ang turo nila. More than 2, more than 1 ang asawa, mas marami. No? So bakit? Itinuro nila na si Jesus marami daw asawa. Mayaman po itong organisasyong ito, mga kaibigan, mga kasama. Mayroon namang nagtuturo na si John the Beloved nga po, dahil nakahilig lagi kay Jesus, ay magsyota. Bakla daw po. Ang sama po, mga kaibigan. Hindi ko ito dapat talakayin dito, pero gusto ko po because it is, alam po ninyo, para, ano sabi doon sa John 8:31, if you continue in my teaching, truly you are my disciple, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Kaibigan, saan man naroroon ang tinig na ito at nakakarating, hindi po totoo na maraming asawa si Jesus. Hindi rin po totoo na si Jesus at si John the Beloved na nakahilig kay Jesus sa kanyang balikat ay magsyota. Hindi po yan. Kasi bakit po? Ito po yung pangatlo. Ano po yung pangatlo? Ito yung eros love. Ito yung ipinagdadaos ng mundo ngayon. Eros love. Ang eros love po, it is sexual love. No? Sexual love po ito. You will know the truth and the truth shall set you free. Kaya yan po, makita po ninyo, alam po ninyo si Valentino, ito po ay Diyos-Diyosan ng mga pagano. Ito po ay santo ng pag-ibig na eros. Kaya makikita nyo, lagi po daring kapag Valentine's. Lagi pong nakapula. Kaya red roses. No, makita po natin yan. Doon kinuha po yung salitang erotic. No? Yung eros love, erotic. Pag sinabing erotic, ito po ay seductive. Pag sinabing seductive, nang aakit po, erotica. Ayan, mapang-akit. Hindi mapang-akit na because of the presence of the Lord. Hindi ka maaakit because of the Shekinah glory of God. But naaakit ka because of their lips na mapula, because of their mga buhok na wagay-wagay, no? Yung mga di pa wagay-wagay pagdyang mga buhok. Di po ba? Mga ganon. At yung mga cleavage, yung mga cleavage ay nakikita. Yan po yung mga erotica. Yan po yung mga mula sa eros po yan. Sa mga FB, makikita po nyo yan. Tingnan yung FB ninyo. Nako, super dami, super duper.
Excuse me, beloved. Excuse me, mundo. Excuse me, Luzon, Visayas at Mindanao. Excuse me, TJFM, classmate. Ulitin ko po, there are 3 kinds of love. 3 uri ng pag-ibig. Pag-ibig ng agape, si Jesus, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. Yun ang tinatalakay natin. Number 2, Phileo love. Ano? Phileo, ibig sabihin yan po yung pilantropo, yung mapagbigay, yung pong kapitbahay mo may pagkapalabigay sa iyo. Na walang ibang hinihingi kundi halimbawa ay may nagluto ng sinigang, nagluto po ng ginatang langka, wow, sarap, ng gabi, ang sarap. Okay, ikaw ay inabutan. Ang tawag doon ay Phileo. Okay? Mayroong mayaman na nagkaloob, nagdonasyon, pero sabi niya unanimous, tama ba? Anonymous. Anonymous. Yan, anonymous. Okay po ba yon mga kasama? Anonymous. Ibig sabihin na anonymous, hindi nagpapakilala. Unanimous pala, yun ay marami. Okay? Nakararami. Okay. Anonymous means hindi nagpakilala. Pero siya ay magpagkawang gawa. Nagdo-donate, nagbibigay, hindi nagpapakilala. Basta sa kanya, okay lang. Walang problema. Makilala siya, hindi, walang problema sa kanya. Kaya sabi niya, anonymous. Okay. So, makikita po niyo. At yung pangatlo, sabi ko sa inyo, iyan po yung Valentines na sinasabi. Valentino, ito po ay santo ng Eros love. Pag sinabing Eros, ito yung makikita natin na erotica. From the word Eros love, yung tinatawag nating mapang-akit, sexual na mapang-akit. Ito yung mayroong seductive